Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa God. Kayo ang Diyos na sinasamba at pinapasalamatan namin sa umagang ito. Narito kami sapagkat nais po namin magpahinga sa inyong presensya at patuloy na mag-aral at tumanggap ng inyong mga salita. Dalangin ko po na sa aming pong pag-aaral at paikinig ng mga ipapaliwanag na inyong salita ay mangusap ka directly sa aming kalooban, sa aming mga isipan. Ang banal mo pong Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kakayanang maunawaan o maintindihan ang mga bagay na espiritual na aming maririnig at tatanggapin ngayon upang magdala po ito sa lalong pagkaunawa at pagkakilala sa inyong kalooban at naisin sa aming mga buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang aming kaligtasan ay laging nakadepende sa biyaya na kumpletong ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na sa pamamagitan po ng pag-born again o pagre-regenerate ng banal na Espiritu ay inakay niya kami upang sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. And yet, Lord, alam namin na wala nang naghihintay na kaparusahan sa amin dahil sa aming Panginoong Hesus. Subalit alam po namin, Panginoon, na one day at a time na kapag kami ay namatay, ay mayroon pong tinatawag na paghatol sa inyong harapan sa lahat ng aming naging uri ng pamumuhay. Ngayong umaga, ipinagpapatuloy po namin ang paksang ito na isinulat ng inyong lingkod na in-inspire ninyo sa mga ngaral o sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14 upang matuto kami at masiyasat po namin ang mga sarili namin dahil alam namin, Panginoon, na sa kabila na kami ay inyong mga anak, we are always prone sa mga bagay na pagkakamali at dahil doon sa mga word na aming mapag-aaralan ay inire-remind nyo kami at kinokorek nyo kami na i-desire ng aming mga puso na laging ang aming isipan at puso ay nakatuon sa inyo upang nasa ganon ay lagi nyo kaming matagpuan na lumalakad sa inyong gusto at kalooban sa aming mga buhay. Magdala po ito ng reformation sa buhay po ng inyong iglesyang ito at sa lahat ng mga nakikinig. Ama, nais ka namin itaas sa pamamagitan ng mga aral ng aming Panginoong Hesus na ito. This is our prayer. In Christ's name, Amen and Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating series dito sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. And hopefully, itong verse 14 po na ito as conclusion ni King Solomon ay magdala sa atin ng lalo pang desire sa ating mga puso na makapamuhay sa kanyang kalooban. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga ngaral o Ecclesiastes chapter 12 verses 13 up to verse 14. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Ang ating pong title sa umagang ito, Remember God Eternally, o alalahanin ang Diyos na walang hanggan. Ang katanungan ay ito, paano mo alalahanin ang Diyos sa iyong buhay? Number 1, tinignan natin, coming from verse 7, sa kaalaman mo na pansamantala lang ang buhay mo dito sa lupa. So yung verse 7 ay nagbibigay sa atin, sa ating nakaraang pag-aaral, na pansamantala lang ang buhay natin dito sa lupa. Pangalawa, sa kaalaman mo
na may tungkulin ka sa Diyos. Sa verse 13, makikita ho natin yon. Sinasabi na we have responsibility sa Panginoong Diyos as long as we live in this world. Nakita ho natin yung verse 13 na matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, at ito ang buong katungkulan ng bawat isa sa atin. So ngayong umaga, titingnan natin ang ika-tatlong punto na gustong ipakita dito ni Haring Solomon o ng Word of God. Paano mo aalalahanin ng Diyos sa iyong buhay? Number 3, sa kaalaman mo na lahat ng tao ay magsusulit sa Diyos. Sabi ho ng verse 14, and I quote, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Pansinin po natin, lahat ng tao, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay dadalahin ng Diyos o magbibigay sa Diyos ng paghatol. Sila man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Siya man o ligtas o hindi ligtas. What is the basis of God's judgment to all men? Ano ba ang basihan po ng Diyos sa paghatol sa lahat ng tao? Sinasabi ng verse 14, lahat ng gawin natin. Sinasabi rito ni Haring Solomon na yung salitang natin, lahat ng gawin natin. So, ibig sabihin, pinapakita ni Haring Solomon from chapter 1 hanggang chapter 14, lahat ng nabubuhay dito sa mundo na nilalang niya na tao ay darating at darating ang oras na magsusulit sila sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung titingnan natin, malinaw na ang book of Ecclesiastes is typology of the wisdom of Jesus Christ. Kaya malinaw na pinapakita rito na ang basis ng paghatol ng ating Panginoong Diyos ay laging nakabase o nakabase sa ating Panginoong Hesukristo. Of course, in the Old Testament, ang salvation ng tao ay nakatingin sa pangako ng Diyos sa Mesayang tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. So sa Lumang Tipan, ang basis ng salvation ng mga tao ay wala pong iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. That's why in Genesis 3:15, sinabi ng Panginoong Diyos na yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas, which is si Satan. At pagdating ng Genesis chapter 3, verse 22, yung righteousness, the garment of Christ's righteousness, ang idinamit kay Adan at kay Eva. Malinaw na sinasabi doon na binigyan ng Diyos ang mag-asawa ng damit na galing sa balat ng hayop. And typologically, that is the righteousness of Jesus Christ. Kaya, in the Old Testament, and even in the covenant of God, sa katauhan ni Abraham, sumampalataya si Abraham sa pinangako ng Diyos, kaya siya itinuring na matuwid. So, in Old Testament, ang salvation ng tao at ang Diyos ay humahatol sa tao sa usapin ng kaligtasan ay laging nakabase sa ating Panginoong Hesukristo. Now, in the New Testament, ang basis ng judgment ng Panginoong Diyos, kung ang isang tao ba ay ligtas o hindi ligtas, ay laging nakabase po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay in the whole course of the New Testament. Na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay. Kaya, the basis of God's judgment, kung ang tao ba ay titingnan niya na ligtas o hindi ligtas, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ngayong umaga, ang nais nating tingnan, lahat ng tao ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating Panginoong Hesukristo.
Pero magpo-focus po tayo sa unbeliever na hindi pa po naliligtas. And Lord willing, sa darating na Sunday, ay titingnan natin yung mga naligtas naman na anak ng Diyos. Bakit kailangan pa rin silang hatulan despite na anak na sila ng Panginoon, despite na ligtas na sila? Bakit may tinatawag na judgment, paghatol? Na para saan ba yun? Pag ba hinatulan ang anak ng Diyos, pagkayari niyang mamatay, yung bang hatol na yon ay para dalahin siya sa impyerno o para dalahin siya sa langit? O yung judgment ba na yon ay para sa tinatawag na mga ginagawa niya dito sa lupa na nagli-lead upang siya ay bigyan ng reward ng ating Panginoong Diyos? Dapat maintindihan po natin yon. For the meantime, ang nais po nating tingnan ngayon ay ang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. So once again, what is the basis of God's judgment to all men? This is my question. The answer is according to the gospel of Jesus Christ. Ulitin ko, ang sagot, ano ba ang basihan ng paghatol ng Diyos sa lahat ng tao? Ang sagot po ay ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Before I will explain itong verse 14 partially, ay nais ko muna pong idalahin tayo sa cross-reference na mas magbibigay ng kaliwanagan sa pagtuturo ni Apostle Paul na walang makaiiwas sa paghatol ng Panginoon, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagharap sa ating Panginoong Diyos. Please open your Bible in Romans chapter 2, verse 16. Sampu natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 2, verse 16. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos through Apostle Paul. Romans chapter 2, verse 16. Now listen, ang sabi ho niya ay ganito: ayon sa mabuting balita na ating ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa English po, ang sabi po, in the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. Now, gusto ko muna bigyan natin ng emphasis yung salitang secret of men. Because in Mangangaral chapter 12, binanggit po sa verse 14, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim. So the word secret is the starting point o pasimula ng pagtuturo ni Haring Solomon, kung yung sikreto nga ng tao ay hahatulan ng Diyos, ay masigit po na hahatulan ng Diyos ang lantad na kasalanan na sinasabi rito. Kaya pag tinignan natin, yung sinasabi ni Haring Solomon in verse 14 ng Mangangaral chapter 12, ay maliwanag na nasa idea ni Apostle Paul sa Romans chapter 2, verse 16. Ang sabi sa English sa Tagalog, ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hahatulan. Now, what is the definition of the word secret? Di ba? Yung secret of men. Whether we like it or not, or accepted sa atin o hindi, all of us have a secret in our lives. Amen po ba? Di ko alam kung i-disagree nyo ako na lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay mayroon tinatawag na sikretong pamumuhay na mayroon siyang ginagawa. Lahat tayo. Malinaw po yun na malinaw in the book of Romans chapter 3 na kahit hindi natin sinasabi, kahit hindi natin ginagawa, in our minds, meron tayong mga sikretong mali na naiisip sa ating mga sarili. Yun yung gusto ipakita. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul in Romans chapter 3, starting verse 12, walang matwid, wala kahit isa. Walang matwid, wala kahit isa. In a sense na
magsasabi na wala siyang kasalanan kung ang paghatol ng Diyos ay nakabase palagi sa ginagawa natin, hindi siya magiging matuwid na tagahatol. Ang sinasabi niya ngayon dito, even our secret sa ating mga buhay ay alam ng ating Panginoong Diyos. And I tell you the truth, no one can judge sa isang tao na kahit siya mismo na humahatol doon sa isang tao, ay may mga sikreto rin siya na ginagawa na alam natin na hindi rin according to the standard of God's Word. Kaya ang sabi ngayon dito ni Apostle Paul, and even in King Solomon, ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao. Now, the word secret means every man has secret in his own heart. Raise your hand kung wala kang sikreto na mali na ginawa sa buhay mo, in your mind, in your words, and in your deeds. Baka kung ilalantad nga ng Lord yung sarili natin ngayon at ipapakita sa monitor, even now, meron tayong mga sikretong mali na nasa puso natin. Na sometimes, we called it private na pagkakamali sa puso natin, na tinatago natin, na sinisikreto natin. Pero gustong ipakita rito ni Apostle Paul na in the day when God shall judge the secret of man by Jesus Christ according to my gospel. Ang maganda po na pinapakita rito ni Apostle Paul, ang Diyos lagi siyang humahatol sa atin based on what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Lagi niya tinitingnan na despite na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, na mayroon tayong mga lapses sa ating mga buhay, sa paggawa ng mali, sa pag-iisip, sa pananalita at gawa, dahil kay Kristo na siyang nagligtas sa atin at ibinilang tayong matuwid ngayon, hindi na po purpit o naaalis ang pagiging anak natin bilang anak ng Diyos. Pero of course, in the book of Hebrews chapter 12, if we are children of God, if we are child of God, there is something chastisement na ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo ay kanyang dinidisiplina in every words, in every deeds, in every thought na meron tayo na hindi ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Now, sinasabi ngayon dito na salita ng Panginoong Diyos in the book of Romans, gusto ko lang po na bigyan ito ng pagpapaliwanag. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 16, once again, turn your eyes on Romans chapter 2 verse 16, ito ho ang sabi doon. Now, God's judgment is for all men. Hindi lang po siya nagja-judge dahil pastor ako lang ang hahatulan ng Diyos. Or dahil siya ay council o leader ng church, siya lang ang hahatulan ng Diyos. Hindi ho. Lahat po tayo ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga minsan may turo si Jesus Christ, yung ginamit mong paghatol sa iyong kapwa, gagamitin din ng Diyos sa iyo na paghatol. Ano ibig sabihin nun? Ibabalik niya sa iyo. We are judging yung ating kapwa sa ganyang ginawa, pero ang tanong natin, hindi mo din ba ginagawa yung ganon o nagawa yung ganon? So ito yung gustong ipakita ngayon sa atin. Now, in Romans chapter 1 verse 16, ang sabi ni Paul dito, pinapakita rito in Romans chapter 1 verse 16, hindi ko itinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Chapter 2 verse 9. Ang sabi ng verse 9, tingnan po natin, Romans chapter 2 verse 9. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. And take note, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Now, there are two groups of people in this world. Either Jew and Gentiles. The Jew is referring to the Israelite and the Gentiles is referring to sa hindi mga Hudyo. Meaning, pinasabi rito, most of the people in this world, generally speaking, majority ay mga Gentiles and we are part of
the Gentiles. Sinasabi niya ngayon dito, yung judgment ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Now, sa Romans chapter 2, verse 12 to 15, eto nga ho ang gustong ipakita ni Paul. Bakit walang makakaiwas sa paghatol ng Diyos? Romans 2:12. Ang lahat na nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat na nagkasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Verse 13, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang papawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y magiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan namay ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Now, ang punto ngayon dito ni Apostle Paul ay ito. Meron ka mang, ikaw man ay Hudyo na nag-a-abide sa law na galing sa Panginoong Diyos, hahatulan ka ng Diyos based on the law. Kung ikaw naman ay Gentiles na walang kautusan, hahatulan ka ng Diyos batay sa iyong konsensya, in your conscience. So, ibig sabihin, walang pwedeng makaligtas sa paghatol ng Diyos. Yun nga lang, kapag tinignan natin ang Book of Romans, walang pwedeng maging matuwid dahil sa kautusan. Walang sino man na ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pagsunod niya sa kautusan. That is the topic of Apostle Paul in the Book of Romans. Kaya nga sinasabi din po sa Book of Galatians chapter 3, malinaw na binanggit doon. Sa chapter 2, lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa kautusan. So kapag hindi mo nasunod yung isang nasa kautusan na 10 Commandments, lahat na yun ay hindi mo sinunod. When you break one point of 10 Commandments, alin man dito, your salvation ay wala po. Kaya sinasabi rito, no one can justify, walang sino mang may pawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ngayon, sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, kung hentel ka na meron kang kautusan, hatulan ka ng Diyos batay sa kautusan. Kung Hudyo ka na may kautusan, hatulan ka ng Diyos batay sa kautusan. Kung hentil ka na wala kang kautusan, ay hatulan ka ng Diyos batay sa iyong konsensya. Pero ito ang maganda. Dahil nga po, ang basis ng salvation ay na kay Kristo, sinabi niya ngayon sa verse 16 ng chapter 2 ng Roma. Ang sabi niya, ayon sa mabuting balita na ating ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano ngayon yung magiging basis ng judgment ng Lord? Hudyo ka man o hentil? Wala ka mang kautusan, may kautusan ka man? Ano ang magiging basihan ng paghatol ng Diyos? Ang sabi ni Paul, ayon sa mabuting balita ni Hesukristo. Bakit po? Now, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, ang Diyos, i-judge siya tayo based on what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Yun yung magiging basis ng Panginoong Diyos. Kaya, pinapakita ngayon dito na ang basihan ng paghatol ng Diyos ay nakabase saan? Sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Why? Because in Galatians chapter 2, sinabi po ng Apostle Paul as my cross-reference here. In Galatians chapter 3, Galatians chapter 3, ang sabi po dito ni Apostle Paul ay ganito. Okay.
Okay, chapter 3. Ang sabi ho niya sa verse 10, ang lahat ng nananangan sa pagsunod ng kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Verse 12, ngunit ang kautusan ay hindi nakasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. So ngayon sinasabi niya kung ang Hudyo, ang magiging basis ng kaligtasan nila para hindi sila hatulan papunta sa impyerno ay ang kautusan, ang sabi niya, kailangan sundin mo ito ng perpekto. Yun ang maliwanag eh. Ang sabi ho, ang linaw, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Ito niya alam po sa Ten Commandments, mahirap na, di po ba? And ninodify pa ni Jesus in the book of Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Nakuha niyo punto? Yung mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, pumapatay ka na. Tama? Yung nagsalita ka lang ng hindi maganda, nagkakasala ka na. Eh yun yung sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito. So sinasabi niya ngayon, yung tao, kung ang magiging basis ng paghatol ng Diyos ay sa pagsunod sa kautusan, eh wala akong maliligtas. Yun yung gusto ipakita. Kaya ang sabi niya rito, ay ito, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabubuhay. So meron na siya sinasabi ngayon. Yung kautusan, hindi siya pwedeng magligtas sa mga Jew. Pero yung pananampalataya, either Jew sila o Gentile sila, nagdadala ito ngayon ng katiyakan ng kaligtasan. Saan? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang sabi ho ng verse 12, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Verse 14, tinubos niya tayo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtam ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa ating ang Espiritong pinangako ng Diyos. So sinasabi na ngayon dito ni Apostle Paul, yung ipinangako ng Diyos na kaligtasan is not inclusive para sa mga Hudyo lang. Sinabi rito, kasama ang mga Hentil. So ngayon, bakit po? Wala pong ibang nakasunod ng kumpleto sa kautusan. Wala po. Malibang si Jesus lang po. Because in the Old Testament, there are 611 na law na dapat sundin ng lahat ng tao. 611. Tapos sinama po ang Ten Commandments na hinapi sa dalawa na tableta, kaya naging 613 laws meron po in the Old Testament. Ang sabi ngayon dito ni Paul, kung hindi mo kaya sundin ang isa man sa kautusan na to, nasunod mo halimbawa yung sa Ten Commandments, nasunod mo yung Siyam. Pero yung isa hindi mo nasunod, you are under the curse. Why? Kasi hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng ginagawa mo. You need to complete, follow and obey yung sinasabi ng banal na kasulatan. So bakit ngayon sinabi ni Paul, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Kapag sinabi mo na ako ay naligtas dahil sa kautusan, this is a good works. Sa ayon sa gusto mo, hindi mo kaya sundin ang kautusan. Pero bakit sinabi ni Paul, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan? Kasi nga, hindi mo kayang sundin ang kautusan. At hindi ka maliligtas sa pagsunod mo sa kautusan. Dahil kailanman, hindi mo ito kumpletong masusunod. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Yun yung tinatawag na active obedience ni Jesus Christ. Nung nandito siya sa lupa, lahat ng 613 na law na nire-required sa tao ay kumpletong sinunod ni Jesus Christ. Kaya nung nandun siya sa cross, pinapakita doon na nung namatay si Kristo sa cross, binayaran niya
ang hindi mo pagsunod sa kautusan. Na siya mismo ang sumunod in behalf of you o in behalf of us. Kaya sabi ron, sinumpa si Jesus Christ. Na sana hindi naman siya dapat sumpain, pero yung kamatayan ngayon, this is the form of curse because of you and me na dinala ni Kristo sa cross. Inako niya ang hindi natin kayang pagsunod sa kautusan. In theology, this is the active obedience of Jesus Christ. At yung kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo na yon ay nagpapakita na ang ginawa niyang iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Kaya sinasabi ni Paul ngayon, lahat ng tao na sumampalataya kay Kristo ay totoong tinubos na sa kanyang kasalanan. So ngayon, sinasabi ngayon ni Paul dito, Hudyo ka man o hintil. Hindi pinag-uusapan dito na may kautusan ka ba o wala. Ang pinag-uusapan ngayon dito, yung basihan ng paghatol ng Diyos ngayon sa atin. At saan ito nakabase? Ang sabi ni Paul, sa Romans chapter 2, verse 16, ayon sa mabuting balita, ayon sa ebanghelyo ni Kristo, ayon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito nagpapakita, mga kapatid, na kung ang Diyos ang titingnan na sa atin ngayon, Fernan, hindi mo nasunod yung isang kautusan, na tumingin ka sa kapatid mo ng may masamang pag-iisip, you are not saved. And the difference is, tinignan mo yung isang kapwa mo, nagalit ka. Sa Panginoon, murder po kay Jesus Christ yun. Murder in mind. Kung tumingin man ako sa babae na may pagnanasa, that is at pangangalo niya, adultery in my heart. So anong ibig sabihin dito? Ang sinasabi ngayon dito, yung basis ng ating kaligtasan ay nakabase sa natapos na ginawa ni Kristo. Yun yung pinapakita ngayon dito. Ngayon, kung ang basis ng salvation natin ay kautusan, walang pwedeng tingnan sa atin ngayon dito na matuwid. Honestly speaking, kanina ba hindi ka nagkamali? Kahapon ba hindi ka nagkamali? Hindi ka nag-isip ng masama? Hindi ka nagsalita ng mali? Hindi ka gumawa ng mali? At yan ang language na sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, even in King Solomon, na we have secret in our heart na ginagawa natin. Hindi nakikita ng tao to. Tama po ba? Unless na may involved dito na lumalabas, doon nalalaman. Pero sometimes, gustong ipakita rito na we always judging yung isang tao na dahil nagsalita siya ng hindi maganda o dahil nakagawa siya ng mali, we will judge him or her na you are not saved. Eh kapag ganun ho ang naging basihan natin bilang mga nito na nagiging hukom po tayo doon sa isang tao na hindi po naaayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Because our salvation is always based sa ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang sinasabi dyan. Kaya ang sabi, in the day when God shall judge the secret of man by Jesus Christ according to my gospel. So malinaw ngayon na sinasabi sa atin, kapatid, lahat ng tao hahatulan ng Diyos. And even in our Belgian Confession of Faith, kaninang pinag-aralan natin, in one day, walang liligtas sa Panginoong Diyos. Either unbelievers or believers, all of us in final judgment dadaan sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. But one thing we assured in ourselves at sa ating pong kaligtasan ay walang iba kundi yung basis na salvation natin ay nakabase palagi kay Kristo. So sinasabi ngayon dito ng ating pag-aaral, what is the relationship of our assurance of salvation sa pamumuhay natin dito sa lupa? Ngayon, may tinatawag po sanctification. Once po na tayo ay napawalang sala because of Jesus Christ, dahil sa katwiran ni Kristo, there is no perfect and sinless believer sa mundo pong ito. Amen? Wala pong perfecto, wala pong tao na hindi nagkakamali sa mundong ito. All of us are subject saan? Sa sanctification. Whether you like it or not,
meron tayong dadaanan at dadaanan ng mga temptation, ng mga pagkakamali sa mundong ito. But that is not the way of God to forfeit itong ating salvation because of Jesus Christ. Kaya sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, dito sa Romans chapter 2 verse 16, and even King Solomon in Ecclesiastes chapter 12 verse 14, ano ang ibig sabihin dito? Of course, yung unbeliever, kapag ka namatay na walang kaligtasan, ang judgment ng Lord papunta sa impyerno. Amen? Pero once na tayo ay namatay, humarap sa Diyos, we have advocate, we have attorney, we have lawyer to judge, to defend us. Nasasabihin niya, Ama, yung nasa harapan mo yan ay anak mo because siya ang tumubos. Tinubos ko ang kanyang kasalanan. Ang katwiran niya sa harapan mo ay walang iba kundi ako. Ngayon, makikita natin ngayon in Ecclesiastes chapter 12 verse 14 says, for God will bring every deeds into judgment. So sinasabi ngayon ni Haring Solomon, for God will bring every deeds into judgment. Dadalahin niya tayo. Whether you are now believer, pag namatay ka, kuwari kinuha tayo ng Panginoon ngayon, hahanap tayo sa Panginoon. Hahatulan niya tayo. At kapag hinatulan niya tayo, ang unang hahanapin niya sa atin ngayon dito ay walang iba kundi si Kristo. Kapag nakita ang katwiran ni Kristo sa atin, papasok tayo saan? Sa paradise. Pero kailan mangyayari yung tinatawag na i-judge tayo ng Panginoong Diyos sa lahat ng ginawa natin in final judgment? Kaya nga pag namatay ako ngayon, ang unang hatol ng Diyos sa akin, yung kaluluwa ko pagharap sa Kanya, ang basis na gustong makita ng Diyos sa akin, si Kristo ba talaga ang naging tagapagligtas ko? Kapag nakita niya yon, papasok sa kaharian ng langit. At saan pumapasok dito? Yung paghatol sa mga ginawa natin na mabuti at masama. This is the final and the second coming of Jesus Christ when we have glorified body. Yun yung sinasabi doon sa Pahayag chapter 20 na binuksan ang mga aklat. Ang aklat na binabanggit doon is typology ng ating budhi, ng lahat ng ating ginawa. Kaya sinasabi ngayon dito, those who are not saved after death will judge by God. Hahatulan ng Diyos. Kaya yung hindi naligtas, hahatulan ng Panginoon. Now, open your Bible in Romans chapter 2, verse 3 to 6. Balik po tayo sa Romans chapter 2, verse 3 to 6. Ganito po ang sabi na salita ng Diyos through Apostle Paul, Romans chapter 2, verse 3 to 6. Now, in verse 3, sabi ho niya ay ganito, akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawang ginagawa mo rin? So sabi ni Paul, ginadjudge mo yung isang tao, pero ginagawa mo din naman yon. Alam mo ba makakaiwas ka? Sabi niya, pagdating ho ngayon ng verse 4, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Verse 5, ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang na ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. So the great and terrible judgment of God in the second coming, in the final judgment. Kaya sabi ng verse 6, sapagkat siya ay gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. So those who are not saved before or after death will judge by God. Ahatulan. Dito, ini-eliminate ni Apostle Paul yung pagiging self-righteous natin. Na parang turo tayo ng maling ginagawa ng kapwa nating o kapatid natin sa Panginoong Diyos. Pero deep inside, in our secret mind and secret heart, meron tayong mga maling ginagawa na pinapakita rito. Nakakala natin, hindi nanonotice ng ating Panginoong Diyos, but
in reality, because of God's omniscience, alam niya ang lahat ng bagay, hindi tayo makakatakas sa hatol ng ating Panginoong Diyos. It is clear in Romans chapter 1 verses 18 to 19. Ang sabi ng 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Sa chapter 2 verse 8, ang sabi ho ay ganito, now listen, datapwat, matinding galit at puot ang babaksak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama na ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. So nakita natin dito na it is clear in Romans 1:18 and 19, chapter 2 verse 8 to 9, na pinapakita rito na mayroong puot na nakaamba sa mga taong hindi maliligtas. Kaya pag namatay sila ngayon, yung mga unbeliever na hindi ligtas, of course, yung kaluluwa nila, saan dadalahin? Malinaw po yung Luke chapter 16. Ang sabi ni Jesus Christ, doon sa matandang mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. That is partial judgment ng Lord. Pag sinabi kong partial, pasimulang hatol lang ng Diyos yun. Because wala pa yung kanyang katawan. Kaluluwa lang niya yun. Who they are? They are the people rejecting Christ. Sila yung mga taong tumanggi sa ating Panginoong Jesucristo. Now, open your Bible in Matthew chapter 25. Verse 41, ang sabi ho ng Matthew chapter 25, verse 41 ay ganito. Matthew chapter 25, verse 41, up to 46, Matthew 25, verses 41 to 46. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasasa apoy na di mamamatay. Now, this is the goat. Yung kambing na simbolo ng nasa gawing kaliwa. Ulitin ko. Mateo 25 verse 41. At sasabihin naman niya ni Kristo sa mga nasa kaliwa, judge po siya rito, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y papa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng masuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. Verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, sinabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ang tulang ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. This is the final judgment. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing kaparusahang walang hanggan, hindi lang po 1,000 taon. Eternal, nandun ka na. Kung sinasabi ng Pahayag chapter 21, malagim ang kasasapitan ng mga taong duwag, taksil, nangangalo niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat na sinungaling, itatapos sila sa lawang apoy na sufre na kanilang ikalawang kamatayan. Ang ibig sabihin po doon, that is eternal. Wala na pong pag-asa upang makaalis ang taong itatapon doon dahil ni-reject nila ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ho, wala na pong magagawa yung tinatawag na indulhensya. Wala na pong magagawa yung indulhensya na ang isang taong namatay na ay pinagdarasal pa dito sa lupa. Wala po. There is no effect. No efficacy. When it comes to the truth of the Word of God, pinapakita rito, there is a judgment. Sinasabi po yun. Si Matthew chapter 13 verse 49 to 50, yun din sinasabi. Sa John 12 verse 48, sinasabi palagi rito ng ating Panginoong Jesucristo
lahat ng tao na nag-reject kay Kristo ay itatapon sa walang hanggang kaparusahan. Mga, yung binanggit po doon, apoy na di namamatay, magngangalit ang kanilang mga ngipin, mga uod na hindi namamatay, madilim, nasa kalaliman. Itong mga pagsasalarawan ng impyernong ito ay kailanman ay hindi po nanaisin na sino man tao na pumunta doon. That's why mapakahalaga na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na hanggat ang tao ay narito sa lupa, they need to hear the gospel ng salita ng ating Panginoong Diyos. And of course, we as a believer, lagi tayong may habag eh. Pero ang Diyos, when it comes to death ng isang tao, and after death is judgment, wala pong awa ang Diyos na ibulid ang taong nag-reject kay Kristo papunta sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, this is in the between of intermediate and final state. There are degree of judgment. Sabi ko po kanina sa inyo, kapag namatay ang isang tao, ahatulan siya ng Diyos, at kapag hinatulan siya, ang titingnan sa kanya, meron ba siyang Kristo sa kanyang buhay? Kung wala, ang kaluluwa niya pupunta sa apoy ng paghihirap. Kapag ang isang tao natagpuan si Kristo sa kanya, pupunta siya sa paraiso na inanda ng Panginoon Diyos. Alin ang ligtas? Alin ang pinarurusahan? Kaluluwa. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, darating siya bilang hukom, bubuhayin ang katawan ng believer at saka unbeliever, isasama ang kanilang kaluluwa, yan ang final judgment. Lahat ng ginawa natin, hayag man o lihim, ipapakita ng Panginoong Diyos. If we are believers, lahat ng ginawa natin, lahat ng kinilos natin, ipapakita ng Diyos. Pero it doesn't mean na hindi tayo papasok sa langit. Papasok pa rin tayo sa langit. Yun nga lang, forfeited ang lahat ng paghihirap na ginawa natin dahil sa mga maling pamamaraan at mga maling motibo natin bilang isang Kristiyano. Malinaw po yan in the 1 Corinthians chapter 3. Ano sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 3? Please open your Bible. Na ganito ang pagkasabi ni Apostol Paul, 1 Corinthians chapter 3. Ang sabi niya ay ganito. Napakinggan niyo po. Verse 13. 1 Corinthians 3:13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na yon ay iahayag ng apoy ang siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. So yung mga ginawa natin, sabi ni Paul, padadaanin sa apoy. Ang apoy ay ang testing sa lahat ng uri ng ginawa natin. Kapag ka nasunog, ligtas ka, pero baliwala sa Diyos. Pero kung dinaan sa apoy, nanatili, ang sabing ganon, tatanggap ka ng gantimpala. Usually, there are 7 crown na naghihintay sa mga mananampalataya. So, yun yung gustong ipakita sa atin dito. Kaya malinaw na pinapakita sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, what is my point? The unbelievers are not saved because they are rejected Christ, their names are not written to the book of life. Tingnan nyo ang Pahayag chapter 20 verse 15. Ang sabi ng Pahayag 20 verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So malinaw po, na itinapon sa apoy, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ano ba yung apoy na yan? Well, the word apoy is referring, as my understanding, in Luke chapter 16. Yung matandang mayaman, inilagay sa apoy. Tama?
Tapos, ang sabi rito sa Revelation 17 verse 8, as may cross-reference dito sa Revelation 20:15, puntahan natin, Pahayag 17 verse 8. Ang sabi ng verse 8 ng ikalawang bahagi, ang mga taong nabubuhay sa lupa na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ang mga pangalan mula pananalangin ng sanlibutan ay magugulat pagkat nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay siya, ngunit muli lilitaw. So, sino yung halimaw dito? Satan. Makakasama niya. The book of life na nag-iingat dito ay walang iba kundi si Kristo. Pahayag 13:8. Ano ang sabi ng Pahayag 13:8? Ang sabi ng 13:8 ng ikalawang bahagi, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanlibutan, ang aklat na ito'y iniingatan ng kordero pinatay. So sino ang nag-iingat ng kaligtasan na mayroon sa isang tunay na mananampalataya? Wala pong iba kundi ang kordero. At sino ang kordero? Sa Book of John, ang sabi ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So malinaw na sa ating pag-aaral ngayon, no sinabi ni Haring Solomon, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Of course, if you are not saved, ang expectation ng Panginoong Diyos sa atin, ang prutas nito ay fleshly. If you are saved, ang expectation ng Lord ay spirit. Yun sinasabi. Ang isang tao na hindi totoong ligtas at walang relasyon sa Diyos, ang hatol ng Panginoong Diyos sa kanya ay kapahamakan sa impyerno. Pero ang mga mananampalataya na naligtas dahil kay Kristo, ang pinapakita rito, we have assurance na iniingatan ni Kristo ang ating pangalan. In Revelation chapter 13, mula pa ng likhain ang sanlibutan ito, we are included as elect by God the Father. We are preserved in the hands of Jesus Christ. That is the cross-reference of John chapter 10 verse 28 to 29. Walang sino mang makakaagaw sa inyo sa aking kamay at sa kamay ng aking Ama. Sinasabi niya. So ngayon, ano yung differences dito? Lahat ng tao hahatulan ng Diyos. Hindi makakaiwas ang unbelievers sa paghatol ng Diyos. Hindi makakaiwas ang unbeliever sa tinatawag na pansamantalang lalagakan ng kanyang kaluluwa sa apoy ng paghihirap. At hindi rin makakatakas ang believer sa hatol ng Diyos na kailangang makita si Kristo sa kanyang buhay upang pumasok siya saan? Sa paraiso o tinatawag na heaven. And saan mangyayari itong binabanggit ng Revelation chapter 21? Saan mangyayari yung sinasabi ngayon ni Haring Solomon? Ito ay tinatawag na final judgment, ang huling paghatol ng Diyos. Papakita ng Diyos sa atin lahat ng ating inisip, lahat ng ating ginawa, lahat ng ating sinabi. That's why, napaka-importante na habang buhay tayo dito sa lupa, despite na tayo ay mga mananampalataya na, we need to ask the Father for forgiveness ng ating Panginoong Diyos. That's why Jesus Christ teach us in the Matthew chapter 6, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. God expecting to us na mamuhay tayo saan? Sa kalooban ng Panginoong Diyos, pero naglagay ang Diyos ng allowance sa atin because we are now in human form na nabubuhay sa mundong ito. We are saved, but sometimes we have sin sa ating mga sarili. Kaya ang sinasabi ron, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nagkakamali po tayo. Kaya yung prayer ni Jesus Christ, patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Kaya nilagay ni Jesus Christ yun, in between ng pagiging anak natin, nung napawalang sala tayo kay Kristo, hanggang sa kamatayan natin, sa pagitan niyan, patuloy tayong sinasanctify ng Lord. At ang lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin, ay hindi po nalilingid
sa Diyos dahil alam po niya ang lahat ng yan. Amen? Pero it doesn't mean di mo nangangahulugan yun na pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Pupunta ka sa langit. Pero ang problema, yung ginawa mo ay naging walang saysay sa harapan ng Panginoong Diyos. Na sana magdadala sa iyo ng in the language of Paul, in 1 Corinthians chapter 3, magdadala sana ng ng reward para sa atin. Kaya mga kapatid, ano ang implikasyon nito sa buhay natin? Hindi ko po sinasabi na tayo ay nandito, hindi dumarating sa punto na may mga nagagawa tayong mali, naiisip na mali, nasasabi na mali. Alam po ng Diyos yun. Pero what God wants us to learn in this morning, kung nagkamali po tayo, we need to ask the forgiveness of the Lord, and Lord, help me na hindi ko na po ito magawa at magpatuloy po ako sa mga bagay na gusto mong mangyari sa aking buhay. Yun po yung gusto niyang ipakita. At ang gusto niyang ipakita ngayon sa atin dito, maliwanag na we are accountable sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kahit na hindi tayo hatulan ng ibang tao, accountable po tayo sa harapan ng Diyos. And in fact, kung hindi man tayo nanonotice sa mga mali nating nagagawa, ang Diyos ay may sariling paraan how He disciplined us. Because in Hebrew chapter 12, dinidisiplina ng Diyos at tinutuwid niya ang mga inaari niyang anak. Yun yung gustong ipakita dito sa atin. Pero ang gustong i-drive out sa atin ng ating pag-aaral, may paghatol ang Diyos sa bawat isa sa atin. At salamat na lamang dahil ang hatol ng Diyos when it comes to our salvation ay na kay Kristo. At kung tayo ligtas na dahil kay Kristo, we are secure, tiyak yung ating kaligtasan, at kailanman ay hindi na tayo mapapahamak. Subalit, darating at darating ang araw na tayong lahat ay hahatulan based on what we are doing as a fruit of our salvation sa ating mga buhay. Kapatid, let us pray and continue na magkaroon ng bunga, ng kaligtasan, na mabubuting gawa sa buhay natin ang banal na Espiritu. At sana makita sa buhay natin ang desire sa puso natin na sundin ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Katulad ng pasimula ko kanina, sometimes pag dumadaan tayo sa buhay natin, may mga unnoticed na mga pagkakamali tayo. Pero in the sight of God, alam ng Diyos yun. Or else, may mga maling perception sa atin. Sometimes, the judgment to us is parang one-sided, pero ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mayroon tayo sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon namin Diyos na banal, we are thankful sa mga salita niyo na aming natanggap at nawa po dito sa aming pag-aaral na ito ay maunawaan namin ang konklusyon ni Haring Solomon na inyong lingkod and even to the written word na binigay nyo kay Apostle Paul na everything here in earth is vanity. Hindi po kami kayang iligtas, even the law. Sa perspective ni Apostle Paul, only Christ alone. Sa perspective po ni Haring Solomon, everything is vanity under the sun. Walang saysay, one thing is important, ay yung aming pong relationship sa Panginoong Diyos na matakot kami sa Kanya, sundin namin ang Kanyang mga utos dahil ito ang buong katungkulan namin. Help us, Lord, na magawa namin ang lahat ng ito in by your grace. Sana po, Lord, kung ang aming mga flesh, ang aming mga laman, ang aming mga weakness sometimes ay nag-a-arose sa aming mga buhay, continue to remind, Lord, na sana po ay titingnan namin palagi na ma-please namin kayo sa aming pong mga buhay. At dumating man ang pagkakataon na may pagkakamali kami, tulungan nyo na maging mapagkumbaba kami sa inyong harapan, maging mapagkumbaba kami, at nawa, Panginoon, wag umiral ang aming pagmamataas sa aming mga sarili, kundi yung humility and humbleness ay makita sa amin. And we need to ask your forgiveness, and those people na maaari din naman na nagkamali, matuto kaming magpatawad. And even, Lord,
sa aming mga sarili na minsan may mga nagagawa kaming mali na hindi nanonotice ng tao and nagigilty kami. Help us, Lord, na tulungan niyo po na maging matagumpay kami. Magagawa namin ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob ninyo, Panginoong Diyos, na aming Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, palakpakan po natin, Panginoon.